This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, and issues in and out of the country. This is Let's Talk. Hello everyone! This week's episode sa Let's Talk ay ating muling inimbitahan si Vice Mayor Ryan Singson para ating alamin kung ano-ano na nga ba ang mga kanyang nagawa. Ano ang kanyang mga plano para sa syudad ng Vigan, o di kaya kumustahin naman natin kung ano pang mga proyekto na naka-line up sa kanya. At syempre, yung mga issues ay ating ipapasagot sa kanya yan. So ladies and gentlemen, ako po si Derek. This is Let's Talk. Hello Vice! Hello, Derek. Yeah. Kamusta? Oh, long time no see rin eh. Gusto mo muna batiin ang ating mga viewers? Well, binabati ko po kayong lahat sa nanonood ng Let's Talk. Good afternoon. Or good day. Or good day. Yes. Okay, Vice. Vice Mayor, umpisahan na natin. Thank you so much. Alam ko you're so busy. And yet, eto, pinaunlakan mo uli naming invitation. So, kumusta ka na? Kumusta naman ang trabaho mo? Kumusta naman ang paglilingkod natin sa bayan? Okay naman, Derek. Ganoon pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Papasok pa rin tayo sa opisina. Ginagawa natin yung mga kailangan natin gawin sa council. So, overall, masaya pa rin. Masaya ka na. So, ano na mga ginagawa mo ngayon ng mga proyekto? Well, one, tuloy-tuloy pa rin yung pag-distribute ng purified drinking water sa mga iba't ibang barangay. Second, dinideliver namin yung mga electric fans sa mga eskwelahan na nangangailangan. Yun ay donated sa mga kaibigan natin, mga Indian nationals. Doon nagagaling ang pondo mo? Actually, dinonate nila sa office yung electric fans. So ngayon, ibibigay naman natin sa mga mga nangangailangan, lalo na sa mga eskwelahan na mainit. Alam naman natin ang hirap mag-concentrate pag mainit yung isang classroom. So ibig sabihin yan ba, Vice? So lahat ng mga these are exclusively for elementary schools lang ba? Well, yung unang binigyan namin ng electric fan, elementary. Sana unahin muna natin yung mga elementary kasi sila yung mga bata na nangangailangan. Mas importante na sila muna. So, may possibility, bibigyan ba natin lahat? Sa isang eskwelahan, mga ilan na binibigay ninyo? Well, dun sa una, nagbigay kami ng 3 unit ng electric fan. So, hopefully, dun sa binigay ng mga Indian nationals from Mr. Romeo Singh, sana yung binigay nila mga electric fans, kasya sa mga ibang mabibigyan lahat ng mga eskwelahan. Okay, aside sa purified drinking water, tapos mamaya pag-usapan pa rin natin yan, tapos electric fans, ano pa ang yung mga nagawa na, Vice? Well, meron rin kaming ginawa lately sa Barangay Mindoro. Tree planting kami ng mga mangroves. Ito ay nagpapasalamat nga rin ako sa tulong at suporta ni Vice Gov. D.B. Sabellano. Nagbigay siya ng mga 100 seedlings ng mangroves at yun ay naitanim na namin. Para sa ano yan? Well, actually, ang mangroves, maganda to para ma-strengthen yung lupa. Second, alam naman natin yung mangroves, nagbibigay ng mga shelter yan para pwede rin mangitlog yung mga isda. Okay. Saan banda to? Mindoro, Barangay Mindoro. Doon lang ang mangroves sa Mindoro. Naghahanap pa kami kung ano pang maibang sites or locations na pwedeng lagyan ng mangroves. What about sa sports? Ano ang mga projects mo? Well, sa sports naman, since limited ang budget, tinutulungan ko lang yung mga lumalapit sa akin sa opisina. Like a few weeks ago, dumating yung Los Cugtaleros. Los Cugtaleros. Sabi ko nga, palitan muna nila yung pangalan. Pero tinulungan ko sila kasi nangangailangan sila ng service papunta sa Candon. May tournament sila sa Candon nung fiesta. So, tinulungan ko sila with the kotse or van na naghatid sa kanila doon. At nagpapasalamat naman ako at nanalo sila. Ay, congratulations. Ibig sabihin, umpisa na yan. Parang, yan ang yung dream mo na magkaroon ng parang football team dito. Yun yung, ever since before, bago pa ako pumasok sa politika, gusto ko na rin yan. Kasi, even before, alam ko, basketball medyo mahirap sa mga ibang bata, lalong-lalo na walang height. Katulad ko rin.
Parang nung high school ako, nag-aaral ako sa Brent International School. Oh yeah. Ang problema doon, halos lahat foreigners. So matatangkad, ako. Nakikita mo na, Derek, maliit ako ngayon. So Okay. sa soccer na lang ako nag-concentrate. So from grade school hanggang high school, football yung sports ko Yun talaga. talaga ang sports mo. So, with that, gusto mo talagang bumuo na talaga dito ng football ang grupo or kaya a team. So, paano tayo makabuo niyan? Do you have any plans of having, trainings, workshops, or what? Well, alam naman natin na number one sports dito sa Pilipinas, basketball. Oo, dito Pero rin maganda mawala rin yan. sana kung may variety tayo para yung mga bata, sila makakapagpili kung anong mga sports ang babagay sa kanila. So ngayon, after nga nung nanalo nung grupo ng Los Coctaleros sa Candon, nag-usap-usap kami kung paano natin mapapalakas or ma-improve pa yung sports development dito sa Vigan. So nag-meeting kami, napag-usapan namin na pupunta dito yung Philippine Football Federation, PFF, sila yung mag-hold ng clinic. So yun, pag naayos na namin or naplansya na namin lahat, isasabihin namin sa mga tao na may clinic for football para madala yun nila yung mga bata doon. Yes. Kasi ang importante Summer clinic. Hopefully summer clinic. So importante dito, Derek, para hindi sila mapunta sa ibang bisyo. Tama yan. So mas maganda pag mas busy sila, wala na silang panahon sa mga ibang masasamang bisyo. Tama yan. At tama-tama. At yung Los Coctaleros, ang hirap ang ibig Kaya nga sabi ko sa kanila, Derek, palitan nila yung pangalan. Mayroon pa ibigkasin. So, these are all from vegan naman sila? Yes, from vegan lahat. Actually, ako nga rin nagulat. Hindi ko alam na may grupo palang ganun. Okay. So, 101% tinulungan ko sila. Kahit maliit lang na bagay, yung kotse lang na ginamit nila papuntang Candon, Oo. kahit maliit yon, at least nakatulong ako sa kanila kahit papano. Vice, ito mga Los Coctaleros, ang hirap naman ng pangalan na to. Sabi ko, palitan muna nila. So, these are all from vegan? Yes, lahat sila taga-vegan. Estudyante pa ba? May iba, estudyante, yung iba mukhang matatanda na eh. Kasi first time ko lang sila na-meet. Linapit lang sa akin ng isang kaibigan ko dahil nagpapatulong nga sila dun sa kotse or van na gagamitin nila papuntang Candon. At least champion yan sila. Good start na yan, di ba? Oo, at least yung tulong ko rin, at least kung hindi ko tinulungan, baka hindi sila nakapunta ng Candon. Sayang lang, diba? talent. Ano pa mga upcoming projects mo? Well, yun, hopefully, mga sports, second, yung tourism, dahil may sea air na tayo, yung Yes. Manila Vegan every Friday and Sunday. So since may flights na tayo coming in, sana mapalakas pa natin yung tourism natin dito sa Vegan. Yeah, and talking about vegan, recently bumayahe, out of town sina Mayor Eva Medina, no? So lumabas siya. She was out of the city for a while. So ibig sabihin, automatically, since ikaw ang Vice Mayor, ikaw ang naatasan o di kaya ikaw agad ang mamumuno o maging OIC ng siyudad. So, kumusta naman? Ano nang mga ginawa mo nung ikaw ang maging OIC? Well, wala naman sinabi sa akin na ako ang magiging OIC. Oh. Or actually, dapat automatic na yon. Pero minsan, wala naman masyadong importante na naiwan si Mayor. Kaya siguro, wala na nakapagsabi sa akin. Usually lang naman kasi pag may memorandum of agreement or may kontratang pinipirmahan si Mayor at wala siya, doon lang ako papasok. Pero Okay. siguro, dahil Davao lang, madali lang naman siguro tawagin si Mayor. Pero wala naman na makapagsabi sa akin na... Pero it is supposedly kasi ganun yun kung lalabas yung ang executive, dapat may mamumuno pa rin kahit isang araw lang or half day, basta lalabas siya ng kanyang area. So ibig sabihin hindi ka namuno for a while? Di naman, pero siguro covered naman siguro ni Mayor lahat kaya wala namang problema. Pero malakas ang ugong-ugong ba ang executive office at ang sanggunian ay medyo may gap. Ngayon, gaano ba ito katotoo? Medyo may gap daw ba kayo ni Mayor Medina saka si Vice Mayor Singson? To tell you honestly, Derek, to my knowledge, wala naman. Ang pagkakaalam ko rin, wala naman gap.
Siguro may iba dyan na gusto kaming magkaroon ng gap. Pero to my knowledge or my own opinion, sa tingin ko wala naman. Kasi nahahalata nila lahat ng mga projects mo ay doon ka lumalapit kaagad sa probinsya. Why not sa city muna? Well, dahil syempre, probinsya rin naman ang tutulong sa mga ibang bayan ng Ilocos Sur eh. So, kaya doon naman ako pupunta dahil minsan sila nagbibigay sa akin ng idea or advice kung anong mga projects na pwede kong gawin. Unang-una sila naman ang lumapit, so kailangan tanggapin ko rin. So, okay pa rin ang relationship niya ni Mayor? Okay naman. Ito, recently naaprubahan ang helmet ordinance na to, Vice Mayor. At sa second reading pa lang naaprubahan kaagad. Bakit kaya? Pero diyan ka muna. Pahinga ka muna. Okay, yan po sa pagbabalik natin. Ang itatakal naman natin ay ang helmet ordinance na issue na yan. Yan po sa pagbabalik ng Let's Talk.